Madalas magaling tayo magbigay ng advice para sa mga kaibigan natin broken-hearted eh. Marami pang pwedeng magmahal sa'yo. Pero kapag ikaw na yung nasasaktan, hirap na hirap ka rin mag-move on. Yan tayo eh. Isa sa pinaka-best feeling na mararamdaman mo sa mundo ay ang magmahal at mahalin ka ng isang tao. Yung pakiramdam mo na napaka-special mo, yung lagi kang masaya, yung alam mong may isang tao na laging nandyan sa lungkot at saya. Yung taong nangako sa'yo na hindi ka niya iiwan. Yung taong bumuo ng mundo at mga pangarap mo. At dumating yung isang araw na napako ang mga pangako at ang mundo mo ay gumuho. Ubus na yung kape. Hanggang sa nawala siya at pilit mo siyang kinakalimutan pero hindi mo magawa. At may isang tanong na hindi mo masagot. Bakit hindi ka makamove on? Number 1. Hanggang ngayon tinatago mo pa rin yung mga pictures niya at mga bagay na galing sa kanya. Hanggang ngayon paulit-ulit mo pa rin binabalikan yung mga pictures ng dalawa and nasasaktan ka sa tuwing nakikita mo yung mga bagay na nanggaling sa kanya. Like for example yung mga birthday gifts niya sa'yo. You need to let it go. Number 2. Iniwan ka niya dahil may nagawa kang malaking kasalanan at hindi mo mapatawad yung sarili mo. Walang taong perpekto, walang relasyon na perpekto. Lahat tayo nagkakamali, di ba? Minsan hindi natin sinasadya, minsan alam nating mali, pero ginagawa pa rin natin. Ang importante lang ay matutunan natin ang pagkakamali natin at itigil natin ang mga maling ginagawa natin, di ba? Life goes on. Forgive yourself and move on. Number 3. Westside. Basta ka na lang niyang iniwan sa hindi mo malamang dahilan. Actually, tawag ko dyan, hindi matahimik na kaluluwa eh. Yung parang marami kang tanong na gusto mong malaman yung sagot. Parang tinatanong mo yung sarili mo kung saan ka nagkamali, anong nagawa mo, diba? Saan ka nagkulang. Masasabi ko lang hindi mo kailangan ng ganyang klaseng tao. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Parang second choice ka lang. You need somebody better than that. You need somebody that cares for you and appreciate you for who you are. At dapat mo na siyang kalimutan dahil siya yung nawalan. You look great. Number 4. Hinahanap-hanap mo yung ugali ng ex mo sa present relationship mo. I mean, that's really unfair para sa taong nagmamahal sa'yo. You need a fresh start. Hindi mo pwedeng hanapin yung ugali ng nakaraan mong relasyon. Kailangan tanggapin mo ng buo yung tao kung ano at sino siya. Kaya nga naging ex mo siya, hindi nag-workout yung relationship. Kailangan mo na siyang kalimutan. Number 5. Pakiramdam mo worthless ka at wala nang iba pang magmamahal sa'yo. Which is hindi totoo dahil minsan sa isang relasyon may isang tao na lagi kang minamaliit, sinasabi ang pangit mo, hindi ka maganda, which is not true. Huwag mong paniwalaan yon. You are beautiful in your own way. Hindi mo kailangan ng taong lagi kang dinadown, lagi kang minamaliit, lagi kang tinatrato na walang kwenta. Kailangan kalimutan mo na ang masamang nakaraan at harapin mo ang bagong umaga. Kung hindi ka niya na-appreciate, somebody else will. Maniwala ka. Number 6. Madalas tinetext mo pa rin siya at nakikipag-communicate ka pa rin sa kanya. Yung tipo na inaabangan mo siya online sa Facebook, pag nakita mong online siya, talagang message ka kaagad, inaabangan mo siya, email, text, or kahit anong klaseng social media, kailangan keep your distance na. Dahil hindi mo siya makakalimutan kung araw-araw hahanap-hanapin mo pa rin siya. Number 7. Dahil alam mong minahal ka ng tao at kailangan mo siyang iwan dahil hindi niya na-reach yung expectation mo or yung expectations ng magulang mo. Hindi man natin gustong iwan yung taong nagmamahal sa atin pero minsan may mga taong iniiwanan ng mga mahal nila dahil hindi nakikita sa kanila na meron silang pangarap, ambisyon, or may patutunguhan yung buhay nila, diba? Siyempre, importante na meron tayong mga pangarap. They're just thinking about what's the best for them. Minsan kasi iniisip din lalaki o babae kung ano yung ikakabuti ng buhay nila, kung may patutunguhan ba yung buhay nila, diba? So, hindi ko rin naman sila masisisi. So, kahit ano man ang decision na gawin mo, just don't regret your decision. Number 8. Dahil hindi ka sapat para sa taong mahal mo kaya iniwan ka niya. Bale, ito yung opposite ng number 7. Not necessarily na wala kang pangarap. May mga taong mayaman na walang pangarap. May mahirap na may pangarap. Vice versa. But sa totoo lang, life is unfair. Hindi tayo pinanganak na pantay-pantay. Kahit gaano mapakamahal yung tao, wala kang magawa dahil hindi ka sapat para sa kanya. Like you wish na you are but you're not. So, kaya iniwan ka and nasaktan ka, I understand. And darating din yung panahon na darating yung araw mo na uunlad ka at makikita mo rin yung taong magmamahal sa'yo. Number 9. Pinaglaruan ka lang at pinagsamantalahan.
Ito yung pinakamasakit sa lahat, yung tipong sinarado mo yung puso mo sa buong mundo dahil sobra kang nasaktan. Yung pakaramdam na ayaw mo nang magmahal muli dahil natakot kang masaktan. May mga lalaking manloloko at may mga babaeng manloloko. Kailangan mas maging maingat ka na lang next time sa taong mamahalin mo. Ang pag-ibig kasi parang sugal yan eh. Hindi ka tatama kung hindi ka tataya. Maraming beses ka talagang masasaktan bago mo makita ang tamang tao para sa'yo. Charge it to experience na lang. At one day makikita mo rin yung taong magmamahal sa'yo ng totoo at tapat. And number 10, mahal mo pa rin siya. Thank you for watching this video and don't forget to hit the like button kung nagustuhan niyo ang video ito. And kung kayo ang tatanungin ko, bakit may mga taong hindi pa rin makapag-move on hanggang ngayon? Please post your comments below. And again, this is Papa Doms from Facebook.com saying peace and bye.